Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Benedict Gosmo at shoutout kay Evan Hope Marasigan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bagamat isang bitik lang, mas tumindi ang amoy ng maalat na isda. Napakasarap talaga ng lasa. Kung kayang tiisin ni Aaron, ngayon ay nabaling na talaga ang tingin niya sa amoy. Ito ay ganap na isang pisikal na pagmuni-muni, hindi pinaghalo sa anumang bagay. Matapos maghintay ng ilang segundo, medyo nag-relax ang Aaron. Ngayon, sigurado ang Aaron na ang amoy ng mabahong inasnan na isda na lumulutang sa Moon Palace, maging ang buong Moon Palace, ay pawang mula sa halijing bato sa kanyang harapan. Hindi rin ito maiwasang gawing lubhang malito ang Aaron. Shit, anong meron dito? Hindi ba ito ang kayamanan ng buwan? Di ba secret script yun? Paanong ang isang sikretong script lamang ay makagawa ng kakaiba at walang katulad na amoy? Ito ay hindi masasabing katawa-tawa, ngunit hindi ito makatuwiran. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasan ni Aaron na lingunin ang taong Mercury, ngunit ngumiti lang siya ng malumanay, pagkatapos ay tumango at sinenyasan si Aaron na buksan ang pinto. Medyo nanlumo si Aaron, pero ngayong maayos na ang lahat at wala nang dahilan para umatras, iniunat niya ng bahagya ang kanyang kamay, hinayla ang tarangkahan ng bato at binuksan ito ng dahan-dahan. Nang bumukas ang tarangkahang bato, matamis ang lasa sa loob. Panipi-tuldok, hindi napigilan ni Aaron ang pagkurot ng kanyang ilong. Boom! Sa ganap na pagbukas ng tarangkahang bato, nagsimulang magpakita ang panloob na espasyo sa aming harapan. Dahil madilim sa loob, gumalaw si Aaron sa kanyang kamay, at agad na lumiwanag ang isang bowl ang apoy, na lubos na nagpapaliwanag sa buong espasyo. Ito ay isang plataporma na halos 1 metro kwadrado na malukong sa loob. Sa itaas ng platform ay isang kahoy na kahon, na berde, mga 80 centimeters ang haba at 20 centimeters ang lapad. Nabulok ang kahon na gawa sa kahoy at nalaglag ang kulay berdeng pintura sa isang malaking lugar dahil sa sobrang tagal ng pagkakalagay nito. May takip pero hindi nakalock. Nag-concentrate si Han Sanchen at humakbang pasulong. Creak. Sa malupit na tunog ng pagbagsak ng mga ngipin sa buhok ni Laumo, ang takip nito ay dahan-dahan at ganap na nabuksan. Sa ilalim ng liwanag, nang tumingin si Aaron sa kahon na. Shit, hindi niya napigil ang mapag-alitan, at pagkatapos ay umatras pa ang buong tao, at bakas sa mukha niya ang pagkagulat. Sa kahoy na kahon na iyon, malinaw na ito ay hindi isang lihim na script, ngunit isang katawan. Ang kahon ay puno ng berdeng iyon, kasuklam-suklam na malapot na likido, at sa malapot na likido, isang hindi pangkaraniwang kakaibang katawan ang nakahiga pahilig na ang kanyang mga binti ay nakabaluktot at ang kanyang dibdib sa kanyang mga kamay. Bagamat nasulyapan lang niya ito ng mga oras na iyon, hanggang ngayon, naaalala pa rin ni Aaron ang hitsura ng katawan. Tulad ng isang sanggol na 1 o 2 taong gulang, sa mga tuntunin ng postura at mga paa. Ngunit hindi ito isang ordinaryong patay na sanggol, binuksan niya ang kanyang mabangis na mga mata at ibinuka ang kanyang bibig na parang dagandong bago mamatay. Naunawaan na ngayon ng Aaron kung bakit mayroong napakaseryosong amoy ng maalat na isda dito. Ito ay hindi ibang amoy, ngunit ang amoy ng malubhang pagkabulok ng katawan. Hindi makapaniwalang tumingin si Aaron sa taong Mercury. Hindi niya naintindihan. Ano ang ibig sabihin nito? Ngumiti si Mercury at ibinalik ang tingin sa Aaron. Ito ba? Hindi maintindihan ni Aaron. Hindi ba magandang sikreto iyon? Bakit katawan ng bata? At saka, ano ang ibig niyang sabihin sa pagpapakita ng kanyang sarili sa katawan ng bata? Saan nanggaling ang mga bata sa 8 aklat sa kaparangan? Hindi talaga ito naintindihan ng Aaron, lalo pa kung bakit, niloko, ng mga Mercury ang kanilang sarili na pumunta dito para makakita ng bangkay.
Hindi ba bangkay? Dapat kitang-kita mo. Napangiti ang taong Mercury at parang nagkunwaring tanga, batay, walang imik si Aaron at tinitigan siya nang hindi umaalis. This shouldn't be. Paano magkakaroon ng bangkay ng bata dito? Malumanay na ngumiti ang taong Mercury at tiningnan ang nalilitong hitsura sa mukha ni Han Sanyi. Sa wakas, nag-aatubili siyang umiling. Tumingin ng mas malinaw, pagkatapos ay tumingin siya sa espasyo ng halijing bato at hindi pinansin ang Aaron. Lumingon si Aaron, nag-isip ng kaunti, at sa wakas ay kinagat ang kanyang mga ngipin, pagkatapos ay bumalik siya sa tarangkahang bato, muling pinatingkad ang naunang bolang apoy, at tiningnan ang mga bagay sa kahon na gawa sa kahoy. Matapos ang sinasadyang pagsisiyasat na ito, natagpuan ng Aaron sa oras na ito ang mga banayad na katangian ng katawan. Sa sandaling iyon, mabilis niyang binalik ang tingin sa taong Mercury, nakasimangot at sinabing, "Unggoy, mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po." Bagamat ito ay tulad ng isang sanggol, ang mga bahagi ng katawan nito ay hindi naiiba sa mga bahagi ng isang bata. Pero halatang iba ang bungo nito sa tao. Higit sa lahat, kahit na ang katawan ay bulok na at ang buhok sa katawan ay natunaw ng malapot na likido, ang mga palad at daliri ng mga paa nito ay ibang-iba pa rin sa mga tao. Ngumiti ang lalaking Mercury at tumango, "Mabuti naman. Hindi ba secret script ang Treasure of the Moon? Paano magiging unggoy?" Hindi naintindihan ni Aaron. Umiling ang lalaking Mercury. "Nakalimutan mo na ba ang kasama ko? Ang ibig mong sabihin ay ang lalaking Shuezo, si Zhang Guoshi." Aaron na kalsada. Tumango ang taong Mercury, bahagyang humakbang pasulong, ngumiti at sinabing, "Minsan kong sinabi na sa totoo lang, maraming tao ang pumupunta rito na may layunin, o kung ano ang bago kong naintindihan sa bandang huli, ay isang pakay at gawain. Pumunta ako dito para lutisin ang misteryo dahil nakuha ko ang Treasure of the Moon." Si Zhang Guoshi naman, dahil sa unggoy. Hindi nagsalita si Aaron, pero puno ng curiosity ang mga mata niya dahil isa siyang unggoy. Ngumiti ang lalaki ng Mercury, hindi ito ordinaryong unggoy. Pagkatapos ay lumakad siya ng ilang hakbang patungo sa gilid ng Aaron, pagkatapos ay hinawakan ang kanyang kaliwang kamay at inilagay ito sa kahon na gawa sa kahoy. Kahit na ang pagtingin sa mga bagay sa kahoy na kahon ay talagang kasuklam-suklam, dahil sa matinding pag-usisa, hindi pinili ng Aaron na lumaban. Sa halip, sa lakas ng taong Mercury, inilagay niya ang kanyang kamay sa malapot na likidong iyon at inabot ang kamay para hawakan ang patay na unggoy. Pumikit si Han Sanchen at nagtiis ng mali siya. Pero nang maramdaman niyang hahawakan na niya ang unggoy ay bigla niyang naramdaman na wala na ang mga kamay niya. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, ang kanyang mga kamay ay idiniin sa tiyan ng katawan ng unggoy, ngunit halatang naramdaman ni Han Sanchen na tila walang laman ang kanyang hinawakan at walang nahuli. This can't help but confuse Aaron. Malinaw na hinawakan niya ito, pero bakit pakiramdam niya ay wala naman siyang nahawakan? Tila nakita nito ang mga pagdududa ni Aaron. Ngumiti ang lalaking Mercury at hindi nagsalita. Hinawakan niya ang kamay ni Aaron. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng malaking loop sa malapot na likido, ganap na nakadikit mula ulo hanggang buntot. Ngunit higit sa lahat, mas nagulat si Aaron. Dahil sa pagkakataong ito ay binuksan niya ang kanyang mga mata mula simula hanggang wakas, hinamak ang pagduduwal sa kanyang puso mula simula hanggang wakas, at seryosong naramdaman ang lahat ng ito. Talagang sigurado si Aaron na hindi ito isang ilusyon, ngunit talagang hindi niya maipaliwanag ng malinaw kung bakit. Hindi siya ordinaryong unggoy. Ngumiti ang lalaking Mercury at marahang binawi ang kamay ni Aaron at binawi ang sariling kamay. Tumingin si Aaron sa kanyang kamay at malinaw na naramdaman ito sa isang malapot na likido sa loob ng mahabang panahon, ngunit pagkatapos itong alisin, walang uhog ang kamay niya, o kahit walang bahid ng basa. Ito ay hindi kapanipaniwala. Ito ang ikapitong unggoy. Tumawa ang taong Mercury. Ikapitong unggoy. Sumimangot si Aaron. Mabuti. Tumango ang taong Mercurial. Ang unggoy ay espiritu ng mga hayop. Ito ay makapangyarihan o nababaluktot. Pinagsasama nito ang lakas ng lahat ng hayop, at ang utos ng hari ng unggoy ay matatag. Ito ay matatag. Ginagamit din ito ng mga tao bilang isang marquee upang ipakita ang katayuan ng mga tao. Ang ikapitong henerasyong espiritong unggoy ay ang espirito sa mga unggoy. Pagkatapos ng ikapitong henerasyong pag-ikot,
Ang aura na nakapaloob sa katawan nito ay hindi masasabing wala sa pamilya ng unggoy sa loob ng 10,000 taon. Kahit na tingnan mo ang lahi ng tao, ito rin ay Feng Mao Lingjiao, na mahirap hanapin batay dito. Alam mo kung gaano kahalaga ang ikapitong henerasyong espiritong unggoy. Tumango si Aaron. Sinasabi na ang 7th World Monkey ay puno ng aura, at kapag siya ay naghulog ng isang luha sa kanyang buhok, ito ang kakanyahan ng pinakamataas na aura. Sa pamilya ng unggoy, kung ang unggoy ay kinikilala ng ikapitong unggoy, maaari nitong lumunin ang ikapitong unggoy at makakuha ng pinakamataas na kapangyarihang espiritual. Kung gaano kalakas ang kanyang espiritual na kapangyarihan, ayon sa umiiral na mga talaan ng sangkatauhan, 6 na beses na lumitaw ang 7 henerasyong unggoy at nakamit ang 6 na banal na unggoy. Ito ang ikapitong beses na lumitaw ito at ang tanging pagkakataon na nahulog ito sa kamay ng tao. Speaking of this, pati mga Mercury ay napapabuntong hininga. Ngunit ayon sa kanyang mga salita, mayroon lamang 7 beses sa talaan ng Terran, na sapat na upang ipakita kung gaano kahalaga ang bagay na ito. Kung tungkol sa kung paano mapababa sa mga kamay ng tao, si Zhang Guoxi ay patay na natural na hindi kilala, at hindi ito ang pinagtutuunan ng pansin. Binuksan ni Aaron ang kanyang bibig, pumunta ba si Zhang Guoxi dito dahil kaya rin niyang hawakan ang 7 unggoy ng Diyos? Storytelling channel sa YouTube. Ang lalaki ng Mercury ay nagbigay ng kaunting paghinto, at pagkatapos ay tumango ng malakas, eksakto. Ang ikapitong henerasyong unggoy ay lubhang espesyal at mahalaga dahil ito ay nababago ng aura. Kung hindi ito makikilala, ang ikapitong henerasyong unggoy ay isang kulay, pisikal ngunit hindi pisikal na walang laman para sa sinuman, at sinuman ay nakakakita ngunit hindi ito mahahawakan. Panipi, tumango si Aaron, na madaling maunawaan. Ang lahat ay may sariling mga pangunahing instinct, na maaaring matiyak ang kanilang pangunahing kaligtasan. Ang ikapitong unggoy, isang bihirang bagay sa mundo, ay natural na may kakayahang maiwasan ang mga pag-atake ng mga taong may lihim na motibo. Bagaman priority ni Zhang Guoxi ang martial arts, isa siyang tunay na martial fool, ngunit ang background ng kanyang pamilya ay prominent at kakaiba. Sa makatuwid, ang lahat ng resources sa kanyang pamilya ay karaniwang nakahilig sa kanyang katawan. Habang tumataas ang kanyang cultivation, may mga maraming think tank sa likod niya. Sa partikular, mayroong isang banal na kampo ng makina sa kanyang mga tauhan, na halos nakakuha ng malaking bilang ng mga elite sa kanyang mundo noong panahong iyon at hinanap ang lahat ng banal na sandata at matatalas na sandata sa omnidirectional na mundo para sa kanya. Nagkataon lang din na noong ipinanganak siya sa magandang panahon, mas huli siya ng ilang henerasyon kaysa sa akin. Wala pa silang masyadong alitan noong mga panahong iyon, para hayaan siyang maglinang at mabuhay at maging bagong Diyos sa ilalim ng akumulasyon ng pamilya. Ngunit ang panahon ng kapayapaan ay tumutugma sa panahon ng kamag-anak na kakulangan ng mga materyales. Sa kanilang panahon, kakaunti ang mga himala, at kakaunti ang nakarinig kung anong mga kayamanan ang lumabas. Ang kanyang banal na kampo lamang, na binilang ng higit sa 60 taon mula sa petsa ng pagkakatatag, ay umabot na sa 10,000 tao sa departamento, at ang eyeliner ay hindi mabilang, ngunit mahirap makahanap ng kahit isang disenteng bagay. Speaking of this, ngumiti siya ng mapait. Ramdam din ni Aaron ang pait at pait ng bawat bansa, kahit na malaki ang kanyang pamilya at malaki ang kanyang karera. 10,000 tao, not to mention people, kahit ilang dekada nang inaalagaan ang baboy at hindi nakakain at nakakahila, napakalaking gastos din. Paano nila kakayanin ang ganitong pagkonsumo? Nang makita ang empatiya ni Han Sanchen, ngumiti siya ng mapait at umiling, kaya sinasabi ko, ipinanganak siya sa tamang panahon at tamang pamilya. Ngunit kung nabuhay siya sa isang panahon na may kaunting digmaan, o ipinanganak sa isang pamilya na may higit pa, mga bata, kahit na hindi siya pinalayas sa bahay, siya ay hindi bababa sa isang talunan. Ngumiti ng mapait si Aaron at hindi sumagot, pero naintindihan niya ng buo ang sinabi niya. Kung hindi dahil sa mga ito, hindi siya pinabayaan ng pamilya, at kung hindi dahil sa sarili niya, hindi siya biglang susunduan ng kasambahay ng kanyang ina. Sa katunayan, ito ay panahon at kalikasan. Sa mga salita ni Zhang Guoxi, halos nakalimutan niya ang pagkakaroon ng kanyang banal na kampo ng makina, at hindi niya kailangan ang dalawang pera. Ngunit marahil ito ay ganitong uri ng mabuting pag-uugali.
Ginantimpalaan siya ng Diyos. O, pagkatapos ng mahabang buhay ng malas mula noong itatag ang kampo ng banal na makina, sa wakas ay pinananatiling bukas ang mga ulap at nakita ang araw. Nagbago ang swerte at gumawa ng malaking pag-ikot. Ang mga taong ito sa lalong madaling panahon ay hindi sinasadyang nakatanggap ng isang mensahe mula sa isang rural na matandang lalaki, isang mensahe tungkol sa ikapitong unggoy. Sa katunayan, hindi sineseryoso ng mga tao sa Shenji Camp ang balitang ito noong una. Ito ay, talagang dahil ang alamat na ito ay napakaliit na maraming tao ang hindi pa nakarinig nito. Pagkatapos lamang ng maraming taon ng deliberasyon ay nagpasya silang kumilos, ngunit hindi bababasa sila ay masyadong abala. Sa wakas, nagpasya silang kumilos, ngunit sila ay masyadong abala. At least naramdaman nila na masyado silang abala. At least, masyado silang abala. Sa wakas, nagpasya silang kumilos. As a result, because of these unintentional actions, nahanap talaga nila yung treasure, right? Nakangiting tanong ni Aaron. Narinig ng lalaki ang pananalita, ngumiti at tumango, oo, tama. Ang pangungusap lamang na ang sinadyang pagtatanim ng mga bulaklak at mga bulaklak ay hindi maaaring mamulaklak, at ang hindi sinasadyang pagtatanim ng mga willow ay maaaring bumuo ng isang lilam. Ito ay isang grupo, ng mga wandering team, tulad ng isang grupo ng mga taong walang ambisyon sa ilalim ng kapabayaan ng pagharap sa trabaho, talagang natagpuan nila ang 7 henerasyon ng mga soul monkey. Sumimangot si Aaron, gayunpaman, sinabi mo rin na bawal ang pagkilala sa ikapitong unggoy. Ang ikapitong unggoy ay walang laman at hindi man lang mahawakan. Paano nila ito nahuli? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!